4:56 in the morning. Magandang umaga po. Araw na po ng Biyernes at 30 ng Disyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzad. Narito na po ang mga humahataw na balita. Mga pasaherong uuwi sa mga probinsya para sa year-end long holiday. Muling dumagsa sa mga terminal ng bus at paliparan. Ilang biktima ng bagyong Nina idinadaing ang umanay kulang na supply ng relief goods sa Pulangi, Albay. Sunod-sunod na insidente ng pagsabog sa ilang bahagi ng bansa gawain ng Maute Group at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ayon sa Armed Forces of the Philippines. At Pangulong Rodrigo Duterte pangungunahan ng programa para sa 120th Rizal Day commemoration. Tatlo na ang kumpirmadong nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Nina. Iniulat rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na umabot na sa mahigit 681 million pesos ang halaga ng iniwang pinsala ng bagyo sa agrikultura at infrastruktura. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Nagsasagawa na ng Post-Disaster Needs Assessment ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa epekto ng bagyong Nina sa Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon at Eastern Visayas. Sa kanilang ulat, 3 na ang kumpirmadong namatay dahil sa bagyo at ito ay mula sa Mulanay, Quezon at Batangas. 10 naman ang napaulat na nawawala. Meron pa po tayong karagdagan na 10 na fatalities na reported which is currently being verified by the Department of Health and the Department of the Interior and Local Government. Mahigit 37,000 pamilya naman ang nananatili sa 831 evacuation centers sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas Region. Mahigit na rin sa 681 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyo sa agrikultura at infrastruktura sa Calabarzon, Mimaropa at Bicol. May mga lugar na ring isinailalim sa state of calamity ngunit panawagan ng NDRRMC sa local government units na magsumiti sila ng sanggunian resolution ukol sa deklarasyon. Ang mga nagbigay po ng sangguniang resolution sa ating council ay ang probinsya ng Batangas, ang munisipyo po ng Nauhan at Puerto Galera at Calapan City po. Lahat po yan ay mula sa probinsya ng Oriental Mindoro. Nasa 48 million pesos naman ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa mga biktima ng bagyo. May direktiba rin ang Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ahensya na mangunguna sa rehabilitation and recovery efforts sa mga komunidad na nasalanta ng bagyong Nina matapos mapaulat ang pagkasira ng mahigit sa 30,000 bahay sa Bicol. At ito rin na naging kautusan ng ating Pangulo na siguraduhin na agaran ng ating assistance para sa ating mga kababayan, lalo na on shelter. So ito ang sa kasalukuyan ngayon na tinutugunan ng ating Office of Civil Defense. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Idinadaing ng ilang biktima ng bagyong Nina sa Pulangi, Albay ang umunay kakulangan ng ibinibigay sa kanila na supply ng relief goods mula sa pamahalaan. Narito ang hataw na balita ni Alan Manansala. Ilang araw na ang nakalipas mula ng manalasang bagyong Nina sa Kabikulan, subalit banag pa rin sa maraming residente ang pinsalang iniwan ng bagyo. Maliban sa probinsya ng Catanduanes at Camarines Sur, naapektuhan rin ng bagyo ang Pulangi, Albay. Batay sa ulat ng Office of the Civil Defense Region 5, nasa 18,965 pamilya o katumbas ng 88,338 persons ang nabiktima ng bagyo sa Pulangi. Kabilang na dito si Aling Cristeta Relato na naabutan namin sa tabi ng kalsada sa barangay Kabangan, Ilaor Sur na pilit na isinasalba ang mga nabasang aklat at kwaderno ng kanyang 3 anak. Nasira din ang kanilang tahanan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap na anumang tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Albay. Wala pa tabi sir, wala pa bagasan dito sir, lahat ng mga barangay asa mga kapitan, wala pa. Kahit relief goods? Wala pa sir talaga. Sa barangay namin, mga kapitan namin, mga mayor, da pa. Ayon sa isang barangay kagawad, ang dapat sanay 100% na relief goods para sa kanilang barangay, 60% lamang umano ang kanilang natatanggap.
Lahat kami na pagbibintangan na ganito, o nasa na daw yung relief. Pinamimigay din naman talaga namin. Yun lang talaga. Gusto rin namin na mabigyan lahat. Yung ibang sobra, pinaano namin sa iba-ibang tao na mabigyan din sila. Paliwanag naman ni Pulangi Vice Mayor Herbert Borja, hindi pa dumarating sa kanilang lugar ang lahat ng relief packs mula sa DSWD. Inaasahang bukas o sa Sabado umano ay maipamamahagi nila sa iba pang biktima ng bagyo ang karagdagang relief goods. Ang total na dumating po sa amin na relief goods is 5,000 plus. Pati na po yung sa munisipyo. So in terms of distribution, dahil po ang affected families, total po 18,000. So doon pa lang, alam na po natin marami pang hindi nang bibigyan. Tiniyak naman ni Borja na gumagawa na sila ng paraan para matulungan ang mga residente. Nakipag-ugnayan na rin sila sa iba pang ahensya at non-government organizations para sa recovery efforts. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Pulangi, Albay. Mangangailangan ng mahigit 7 milyong piso o 70 milyong piso ang Albay Power Electric Corporation upang maibalik ang supply ng kuryente sa buong probinsya. Narito ang hatol na balita ni Leslie Long Bowen. Maliban sa infrastruktura at agrikultura, kasama rin sa mga nasira ng Bagyong Nina ang power transmission line sa Bicol Region. Halos 70% ng mga residente sa Camarines Sur, Catanduanes at sa Albay ang nanatiling walang kuryente dahil sa mga nasirang kawad, poste at power transmitters. They assured us na ma-mobilize siya kahit itong grupo kan mga kooperatiba, mga personnel, mga pagsasandat kapatiran. Task Force Kapatid. Task Force Kapatid. Na madirigli sila. So most likely, ang problema duman sa 3rd District na nagultima nito. Kung na-posting tumbado sa first saka 3rd District. Pero sa 2nd District, may man na masyado apektado. Ayon sa Albay Power and Electric Corporation o APEC, 57 milyong piso ang kailangan nilang pondo para sa power restoration bukod pa sa 20 milyong pisong labor cost. Kasi hindi namin na-penetrate yung mga tinatawag na laterals, yung mga barangays na tinamahan na located sa mga bundok, malalayong lugar. Kung agad silang makakakuha ng pondo, maaaring masimulan sa una o ikalawang linggo ng Enero ang power restoration sa major municipalities ng probinsya. Sa December 31 naman target maibalik ang kuryente sa mga bayang hindi gaanong naapektuhan ng bagyo. Pero ang mauna, yung town centers kung tawagin, yung mga poblasyon, yung tinatawag na backbone. The rest, yung mga laterals, maybe mahuli yun. Ngayong araw dumating na sa probinsya ng Albay ang ilang engineers mula sa mga electric company at cooperative sa bansa upang tumulong sa power restoration sa buong rehiyon. Kasama ang Albay News Team. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Magbibigay naman ng ayuda ang Davao City Government para sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Nina. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Inaprubahan sa special session ng Davao City Council ang paglalabas ng pondo bilang ayuda sa mga lalawigan na sinalanta ng Bagyong Nina. 11 milyong pisong financial aid ang inilaan, batay na rin sa kahilingan ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Pinakamalaking bahagi ng pondo ay para sa Camarines Sur, kasunod ang Albay, Catanduanes at Calapan City sa Mindoro. Meron na silang pinadala na mga resolution asking the local government all over the country to help them with their calamity problems. Rehabilitation ng kanilang lugar. Sa ngayon, nasa ilalim na ng state of calamity ang mga nabanggit na lugar dahil sa malaking pinsalang iniwan ng bagyo sa infrastruktura at agrikultura. Kukunin ang financial aid sa mahigit 18 milyong pisong natitirang calamity fund ng Davao City. Sa ilalim ng batas, ang calamity fund ng isang LGU ay maaari ding gamitin sa ibang lugar na apektado ng kalamidad. This will be properly audited. This will not be just disbursed by the governor. It will be disbursed in accordance with the usual budgeting, auditing rules and regulations.
Hindi ito ang unang pagkakataon na naglaan ng tulong ang lungsod sa mga biktima ng kalamidad. Noong Oktubre, naglabas din ng financial aid ang city government para sa mga biktima ng Bagyong Lawin. Naglabas din ng ayuda ang lungsod sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda, Pablo at Sendong. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa unang pagkakataon bilang Chief Executive ng bansa, pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagunita ng ika-120 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Batay sa mensaheng nilabas ng Malacanang, nananawagan ng Pangulo na makipaglaban para sa tunay na pagbabago kontra katiwalian, illegal na droga, kriminalidad at kahirapan, gaya ng ginawang pakikipaglaban noon ni Rizal para sa bayan. Matapos naman ang wreath-laying ceremony sa bantayog ng Pambansang Bayani sa Rizal Park, agad natutulak patungong Hilongos, Leyte ang Pangulo para bisitahin at pagkalooban ng tulong ang mga nasugatan sa pambobomba doon noong Miyerkules ng gabi. Kaugnay ng pagunita sa Rizal Day ngayong 30 ng Disyembre, may alok na libreng sakay ang Light Rail Transit Line 2 at Metro Rail Transit Line 3. Walang babayarang pamasahe ang mga pasahero ng LRT2 at MRT simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Gayon din naman mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Tiniyak naman ng pamunuan ng MRT at LRT na mas higpitan pa ang seguridad upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development ang pagbibigay ng libreng gamot para sa mga walang pambili nito, bagaman hindi pa naibibigay ang 1 bilyong pisong pondo sa kagawaran. Narito ang hatol na balita ni Rosa Licos. Cash kundi guarantee letter at referral sa mga butika at ospital ang ipapalit ng Department of Social Welfare and Development sa valid at updated na reseta na ipepresenta sa kanila ng mga indigent o walang pambili ng gamot. Ayon kay Social Welfare Secretary Judy Tagiwalo, di pa na ibibigay ang 1 bilyong pisong pondo sa DSWD mula sa opisina ni Pangulong Rodrigo Duterte at Philippine Amusement and Gaming Corporation dahil isinasaayos pa ang mga panuntunan sa paggamit ng pondo. Gayunman, maaari nang humingi ng tulong sa DSWD ang mga walang pambili ng gamot. Magsadya lamang sa DSWD Field Office, dala ang valid prescription at Certificate of Indigency. Hopefully, mas ma-implement natin ito by the start of next year, 2017. Kahit ngayon hindi pa na-download sa department ang 1 billion na inumpisahan na ho natin ito. Kung may mga reseta ho na valid at indigent ho yung nangangailangan. Ongoing din ang pakikipag-usap ng DSWD sa mga major hospital at butika ng mga generic medicine na magiging katuwang ng kagawaran sa pagpapatupad nito. Sa kasalukuyan, nagkaroon na ng Memorandum of Understanding ang DSWD sa 6 na ospital sa iba't ibang lugar sa bansa. Halagang 5 hanggang 25,000 pisong halaga ng reseta ng gamot ang maaaring irekomenda ng mga field social worker quarterly. Lagpas dito, kinakailangan munang masuri at aprubahan ng social welfare and development officials. In extremely justifiable cases, the amount of assistance beyond 25,000 but not to exceed 75,000 may be granted subject to the approval of the Assistant Secretary for Protective Programs for DSWD Central Office or the Regional Director for DSWD Field Office. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Dalawang insidente ng pamamaril ang naitala sa Caloocan City sa Magdamag. 3 ang patay habang 4 naman ang naaresto ng mga otoridad. May hataw na balita si Asher Kadapan live. Yes, Asher. Yes, good morning, June. Nauwi sa pagkakabaril ang isang lalaki at pagkaaresto ng 4 pa matapos ang engkwentro sa pagitan ng mga pulis sa barangay 156 sa Caloocan bandang alas 11 kagabi. Kinalala ang nabaril sa alias na Onyok na siya na umanong unang nagpaputok sa mga pulis. Ayon sa mga otoridad, rumisponde ang mga pulis sa sumbong ng isang concerned citizen ukol umano sa talamak na pagbebenta at paggamit ng iligal na droga sa bahay ng alias Janjan na isa sa mga naaresto. Na-recover umano sa mga suspect ang hindi bababa sa 25 gramo ng shabu na nagkakalaga ng humigit kumulang 200,000 pesos at mga paraphernalia. Plano ng mga otoridad na sampahan ng kaso ang mga naaresto ng paglabag sa Section 11, Article 2 of RA 9165 o Possession of Dangerous Drugs.
Samantala, 2 lalaki naman ang nabaril sa barangay 119 sa kanto mismo ng 3rd Avenue at Rizal Avenue pasado 1:00 ng madaling araw. Kinilala ng asawa ng isa sa mga biktima ang nabaril na si Danilo Dumpe Jr., 56 years old, at ang kabarkada umano nitong may alias na Bong. Ayon sa asawa ng biktima, tumigil na umanos ang kanyang asawa sa paggamit ng ipinagbabawal na droga matapos itong matokhang mga 4 na buwan lang ang nakararaan. Ayon sa ilang mga residente sa lugar, mayroon silang nakitang nakamotorsiklong paikot-ikot sa lugar hanggang sa marinig nila ang 5 putok ng baril. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Asher Gadapan. Nag-uulat ng live mula sa Caloocan City. Meanwhile, here are the news from different parts of the globe. The number of tourists from China to self-ruled Taiwan has fallen 36.2% in the 7 months since Taiwan President Tsai Ing-wen took power in May. The new government says China has slowed down the flow of tourists to Taiwan to pressure Tsai to concede to Beijing's One China principle that Taiwan is a part of China. Tsai and her ruling Democratic Progressive Party or DPP, which traditionally advocates independence for Taiwan, have said they want to maintain peace with China but never conceded to Beijing's One China principle. China deems Taiwan a breakaway province to be taken back by force if necessary, and in June stopped official communication channels with Taipei. Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu says Turkey, along with Russia, will guarantee a ceasefire in Syria. At the same time, Russian President Vladimir Putin announces Syrian opposition groups and the Syrian government had signed a truce deal, and the Syrian army announced that it would halt fighting from midnight December 30. Cavusoglu says all foreign fighter groups in Syria, including Hezbollah, need to leave the country. The government excludes Islamic State, the group formerly known as the Nusra Front, and all groups linked to them. 5 foreigners accused of producing and distributing drugs were arrested in Cambodia. The foreigners from Czech Republic, Finland, Russia, United States, and Ukraine were transported to a prison in Sihanoukville province. Police found 900 pills of ecstasy and other narcotic substances worth $18,000 during the raid. Police Chief Colonel San Sofat has appealed to the people in the province to cooperate with the police to curb the drug production and distribution in their country and to be aware of the dangers of drugs. And those are the latest news from around the world this morning. Samantala, ready na po ang ating mga kasama sa Radio La Verdad 13:50 sa Untahan with Atty. G at Beth Santiago. Hey, June. Hi, June. Diba? Angel. Parang pang kulay, ha? Oo nga, pinapanood kasi namin dito yung Goodbye Dilima eh. Na nakapagpatakbo kay General Bato. Bihira naman. Hindi naman pala usok yun eh. You call that act of survival. Parang ano lang siguro ng pulbura yun pagka kasi lumabas yung... Umabong yung pulbura. Pag ganun talaga, galit-galit na. Siyempre nga, sigurado ka, di ba? Sabi nga niya. Kayo naman, iniwanan nyo rin yung camera nyo. Hindi naman daw yun overacting, act of survival naman. Eh nga naman kasi pag sumabog yun, maliban sa ang laki ng Goodbye Dilima, ang dami dun sa harapan niya ng mga paputok. Siyempre mga bawal din, ang lalakas nun, di ba? Goodbye Bato na rin. Goodbye, next year, magkakaroon ng ano. Kinalog-kalog niya kasi yan eh. Ha? Oo. Kinalog-kalog. Kaya nagkakaroon. Kinakaroon niya, dahan-dahan lang naman. Pero ito po, warning natin sa ating mga kababayan sa publiko. Ha? Natatawa talaga ako. Kita ko talaga. Ay, ito mas buo to. Uli ba? Sabi nila, ka pa. di ba sinasabi nila, ito yung si Bato talaga, wala daw makakapag-atras dyan. Sobrang tapa. Si Delima pala. Si Delima lang magpapa-atras sa kanya. Sino bang reporter natin? Sino rin? Baka si Lea. Baka si Lea. Si Nestor. Si Nestor. Alam ko yung kinestor mo pati siya tumakbo din. Pati ang cameraman ni Nestor tumakbo rin eh. Dala naman yung camera natin. Oo, buti naman. Tapos binigay sa babae. Ihapit ba naman ito sa babaeng pulis? Ay, kaya po yung publiko natin mga kababayan, wag na po kayong magbibili ng mga ganyan. At nako, sabi ko nga, pati kaluluwa nyo mawawala sa mundo. Alam mo, Tony G, pag kumandidato sigurong senador to si General Bato, panalo ka. Ang prediction ko pa dyan, Kuya Jun, maniwala ka, presidente pa yan. Sige, maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita.
Mga pasaherong uuwi sa mga probinsya para sa year-end long holiday muling dumagsa sa mga terminal ng bus at paliparan. Mauti Group at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters hinihinalang responsable sa sunod-sunod na insidente ng pagsabog sa ilang bahagi ng bansa ayon sa AFP. Sunod-sunod na bombing incident, hindi dahilan upang magdeklara ng martial law ayon sa Malacanang. Pangulong Duterte humingi ng paumanhin dahil hindi pa naipatutupad ang SSS pension increase bago matapos ang 2016. At MMDA Metro Base magsisilbing coordinating center ng Bureau of Fire Protection sa pagbabantay sa mga fire incident sa pagpapalit ng taon. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Owen Garcia. Ako si Beth Santiago. Balik sa iyo dyan, Kuya June at Angel. Maraming salamat, Atty. G at Bed. Yan po ang unang paghataw ng mga balita ngayong araw po ng Biyernes at 30 ng Disyembre 2016. La 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 la. La 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 la. Puntahan natin sina Kuya June at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Atty. G. Magandang umagang muli sa ating mga kasangbahay ngayong araw ng Biyernes at 30 ng Disyembre 2016. Narito na po ay ikalawang paghataw ng mga balita. Mga pasaherong uuwi sa mga probinsya para sa year-end long holiday muling dumagsa sa mga terminal ng bus at paliparan. Maute Group at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters hinihinalang responsable sa sunod-sunod na insidente ng pagsabog sa ilang bahagi ng bansa ayon sa AFP. Sunod-sunod na bombing incident, hindi dahilan upang magdeklara ng martial law ayon sa Malacanang. Pangulong Duterte humingi ng paumanhin dahil hindi pa maipapatupad ang SSS pension increase bago matapos ang 2016. At MMDA Metro Base magsisilbing coordinating center ng Bureau of Fire Protection sa pagbabantay sa mga fire incidents sa pagpapalit ng taon. Iniimbestigahan na ng pulisya ang nakuha nilang CCTV footage sa nangyaring pagsabog sa Town Plaza ng Hilongos, Leyte noong Miyerkules ng gabi na ikinasugat ng 32 individual. Narito ang hatong na balita ni Jeneline Gakit. Nagpapagaling na sa ospital ang 32 nasugatan sa magkasunod na pagsabog sa Town Plaza ng Hilongos, Leyte. Sa mga ito ang nasa malubhang kalagayan. Karamihan sa mga nasugatan ay mga lalaki na nanood ng boxing match sa plaza. Sa inisyal na investigasyon ng Hilongos Police, 2 improvised explosive device ang ginamit na pampasabog at inilagay ito sa tapat ng munisipyo. Ang unang pagsabog ay mas malakas kumpara sa ikalawa na tinawag ng mga otoridad na law order. Based on the initial investigation conducted by EODT Region 8, it was established na yung ginamit na sa bomb explosion is si 81mm mortar which was detonated through cellphone. Mayroon ng tinukoy na persons of interest ang mga otoridad, ngunit patuloy pa nilang iniimbestigahan ang pagkakakilanlan ng mga ito. Nire-review na rin nilang hawak na CCTV footage sa insidente. Sa ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga otoridad ang motibo ng mga sospek sa nangyaring pagsabog dito sa Municipal Hall sa Hilongos, Leyte. Gayunpaman, bumuo na rin ang Special Task Force ang PNP upang tutukan ang investigasyon sa pambobomba. Jeneline Gaki, UNTV News and Rescue, Hilongos, Leyte. Pagkatapos
Matapos sa pangunahan ang paggunita sa 120th Rizal Day commemoration, agad natutulak patungong Hilongos Leyte si Pangulong Rodrigo Duterte. Bibisitahin at pagkakalooban nito ng tulong ang mga nasugatan sa pambobomba noong Miyerkules ng gabi. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, bukod sa 5,000 pisong ayuda sa mga biktima, sasagutin din ng pamahalaan ang gastusin ng mga ito sa ospital. 32 ang sugatan sa insidente, kung saan 5 sa mga ito ang nasa malubhang kalagayan. Narito ang pahayag ni DSWD Secretary Judy Tagiwalo. Casualties na sa ospital, 10 nang nakalabas at nasa ospital yung iba pa. Yung ating DSWD Field Office ay naroroon ngayon, handang magbigay tayo ng tulong. May 5,000 pesos na financial assistance tayo sa mga nasugatan at sasagutin ng departamento yung kanilang hospital bills. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na kagagawan ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at Mauti Group ang mga napaulat na pagsabog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Edgard Arevalo, ito ay dahil labis nang naapektuhan ng mga naturang grupo sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Narito ang pahayag ni Colonel Edgard Arevalo. Paghihiganti, kung pwede nating tawagin gano'n, sapagkat nasasaktan na po ang grupo ng Mauti, ang grupo ng BIFF at iba pang grupong sadyang ang hangarin ay sumugat at pumatay ng ating mga kababayan, sapagkat marami na po sa kanilang operasyon, lalong-lalo na ang hinggil sa droga o ang kanilang pondo na nanggagaling buhat sa droga. Tiniyak naman ng AFP na patuloy ang kanilang pagbabantay, ngunit hinihikayat din ng publiko na maging alerto at mag-ingat sa matataong lugar. Ipinahayag ng Malacanang na hindi dahilan ang mga nangyayaring bombing incident upang magdeklara ng martial law ang pamahalaan. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cruz. Di lumipas ang isang linggo, magkakasunod ang nangyaring pambobomba sa Midsayap, Cotabato, Hilongos Leyte at Alyosan North, Cotabato. Higit sa 50 ang nasugatan sa mga magkakahiwalay na pambobomba. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, patuloy nang iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga naturang insidente. Muli ring iginiit ng Malacanang na hindi sapat na dahilan ang mga bombing incident na ito upang ideklara ng pamahalaan ang batas militar. President to consider. At this stage, there are no indications regarding that matter. These are all being considered. For example, the situation in Hilongos Leyte, these are not areas that have really been subject to threats like bombings. So, that's exactly why it's all under investigation right now. But these are not indicators of that the context is being set up for, let's say, declaration of martial law, for example. No. Nagbigay rin ng katiyakan ng presidential spokesperson na nakatutok si Pangulong Duterte sa mga pangyayari. Well, the President is very managerial regarding these matters, and I don't know if it's areas of concern, but definitely is on top of the matter. Nabanggit naman ni Pangulong Duterte na bibisitahin niya at personal na aabutan ng tulong ang mga nasugatan sa Hilongos Leyte ngayong umaga. Inihayag din ng Pangulong may kinalaman sa operasyon ng illegal na droga ang nangyaring pagsabog doon. Drug-related. Waring ang mga muro doon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Humingi ng paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko dahil isa sa mga ipinangako niya ay hindi pa niya may patutupad. Ito ay ang aumento sa Social Security System o SSS pension. Ayon sa Pangulo, pinagdedebatihan pa rin ng kanyang gabinete ang naturang issue. Posible anyang ma-bankrupt ang ahensya o ipasa sa lahat ng taxpayers ang gugugulin sa pension increase kahit hindi SSS members. Narito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We have promised so many things. We might fail, and this will include some explanations regarding the impasse dyan sa SSS. Where this long debate, I have to talk. I know that you're expecting some positive results, but yung economic managers are
having their doubts and they want to talk about it again. I promise that it will come your way before the year ends. I'm very sorry, but that's how it is. I do not own the money. Sa iba pang balita, dagsa na naman sa mga terminal ang mga pasaherong gustong umuwi sa mga probinsya para magbakasyon ngayong year-end holiday. At dahil fully booked na ang karamihan sa mga biyahe ng bus, kanya-kanyang diskarte upang makasakay. May hataw na balita si Reynante Ponte, live. Reynante, go ahead. Yes, good morning Angela. At sa ating mga kasambahay, back to normal na nga ang biyahe ng mga bus na rutang Katimugan Luzon o Southern Tagalog at Visayas matapos nga ang pananalasan ng Bagyong Nina. Kaya naman nagsimula na din ang pila balding senaryo sa pagkuha ng tiket para makahabol na makabakasyon sa pagpapalit ng taon sa kanilang probinsya. Ngunit kalbaryo naman ito sa mga walk-in passenger dahil pahirapan ang pagkuha ng tiket dahil naubos na nga Angela ang mga reservation ticket at umaasa na lamang ito sa mga extra bus na pinadala ng ilang bus company. Kaya naman para makauwi, gumawa na lang sila ng kanya-kanyang paraan. Kaya naman mga pasaherong biyaheng papauwi ng Visayas, partikular sa Iloilo at Bacolod, ay sumabay papuntang Batangas at nag-cutting trip na lang. Ang iba naman ay doon na kumuha ng tiket sa terminal sa Batangas at Mindoro para makasakay ng barko para direkta na rin sila sa kanilang destinasyon. Patibayan naman ang labanan sa paghihintay ng mga masasakyan ng mga pauwing Bicol, Samar at Leyte dahil umaasa lamang ito sa extra bus at paunahan ang pagkuha ng tiket. First come, first serve kasi ang pagkuha ng tiket, Angela. Sa mga bus terminals naman na biyaheng norte, fully booked na rin ang ilang biyahe ng Florida Liner, Dalina Liner, Victory Liner at iba pang biyaheng Isabela at Cagayan. Sa pati naman ng seguridad, Angela, ay nanatili ang pagbabantay ng mga pulis at mga security personnel sa terminal at sa ngayon nanatiling payapa at maayos pa rin ang sitwasyon sa mga oras na ito. Yan muna ang update mula dito sa Araneta Bus Terminal. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, live na nagulat mula sa Araneta Bus Terminal. Maraming mga pasahero naman ang maagang nagtungo sa NAIA Terminal 3 ngayong araw upang maiwasan ang aberya. Tiniyak naman ng Manila International Airport Authority na nakahanda sila sa pagdagsa ng mga magbabiyahe pauwi ng mga probinsya ngayong araw hanggang bukas. May hataw na balita si Maki Libradilla, live. Good morning, Maki. Yes, dun may mga kababayan tayong 6 hanggang 8 oras ay nagtungo na sila dito sa NAIA Terminal 3 dahil nila, pinangangambahan nila na magka-problema sila sa kanilang flight. Tulad na lang ng libo-libong na stranded na pasahero dito sa airport noong Bagyong Nina. Pero ayon sa Manila International Airport Authority, lahat ng na-stranded na pasahero ay nakaalis na papunta sa kanilang mga destinasyon. Ayon sa MIA, isang araw lang pagkatapos ng aberya ay balik normal na ang operasyon ng paliparan. Kinailangan anya nilang magkansela ng mga flight noong Bagyong Nina para sa seguridad ng mga pasahero. Simula naman ngayong araw hanggang bukas ay inaasahang muli ang pagdagsa ng mga pasahero sa paliparan. Karamihan sa mga ito ay uuwi sa kanilang mga probinsya para doon ipagdiwang ang bagong taon. Bilang paghahanda naman ay siniguro ng MIA na nakabukas ang lahat ng mga airline counter para mabilis na makapag-check-in ang mga pasahero nang sa ganun ay hindi humaba ng sobra ang pila dito sa airport. Nananatili din niyang mahigpit ang seguridad sa NAIA. Kapag naman dagsa ang mga pasahero ay dagsa din ang mga sasakyan sa paligid ng airport kaya para makaiwas sa masikip na daloy ng trapiko ay mainam na dumaan sa NAIA Expressway lalo pa at bukas na ang 2 bagong lane nito na nagdudugtong sa Cavite Expressway. Libre din ang toll fee sa NAIA Expressway sa darating na December 31 pagpatak ng alas 10 ng gabi hanggang January 1 ng alas 6 ng umaga. Iyan mo ng latest, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Maki Libradilla.
Personal na ininspeksyon ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan ilang araw bago ang pagsasagawa ng mga selebrasyon sa pagpapalit ng taon. Ngunit sa kalagitnaan nito ay bahagya pang nagkagulo dahil umusok ang isang paputok na hawak ng general. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Nasa Bukawi, Bulacan kahapon ng umaga si Philippine National Police Director General Ronald De La Rosa para mag-inspeksyon sa ilang tindahan ng paputok. Ipinakita rin ng PNP Chief sa media ang ilang nakumpiskang iligal at malalakas na paputok sa mga tindahan sa Santa Maria at Bukawi na kinabibilangan ng Goodbye Dilima, Goodbye Philippines, Kabasi, Piccolo, Pacquiao Ultramaa, Super Lolo, Atomic Bomb at Og Thunder. Iligal ang mga ito dahil lagpas sa takdang sukat at timbang ang taglay nitong pulbura na maaaring makapinsala ng malaki sa mga masasabugan nito. Ngunit sa kalagitnaan ng presentasyon, bahagyang nagkagulo ang media at mga pulis dahil biglang umusok ang hawak na paputok ni PNP Chief. Baka sabihin nila, pulis na naman kayo dito ha. Agad naman itong naitapon sa kalsada at binuhusan ng tubig ng mga pulis. Bahala na kung kandyawan nyo ako na tumakbo ako. Okay lang sa akin yun. Pati kayo tumakbo, iniwan nyo mga kamera nyo, di ba? Okay. Patas na tayo, patas na tayo. Nakatakot eh. Umusok bigla, di ba? Napakalakas ng power ng rebintador na yun. Ang ilang natitirang ipinagbabawal na paputok naman ay inilubog na rin sa drum ng tubig upang wag nang magamit at makapaminsala sa iba. Dapat matuto na tayo. No? Tsaka itong mga negosyante dapat, wag na isipin yung profit lang nila. Dapat isipin nila yon. Dahil pag madisgrasya, kawawa. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, na kung maaari ay iwasan na ang paggamit ng paputok upang hindi na madagdagan pa ang bilang ng mga nabibiktima nito. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Nagpulong ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority at kawani ng Bureau of Fire Protection para sa mas maigting na pagmomonitor ng anumang sakuna na posibleng mangyari kaalinsabay ng pagpapalit ng taon. Simula sa December 31 hanggang January 1, 24 na oras na magbabantay sa MMDA Metro Base ang ilang BFP personnel upang makita ang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa Metro Manila gamit ang MMDA CCTV cameras. Layo nito na mas mapabilis ang pagresponde sa posibleng insidente ng sunog lalo't marami ang inaasahang magpapaputok sa ganitong panahon. Narito ang pahayag ni Police Superintendent o Senior Superintendent Wilberto Rico Neal Quan Chu. Ang gagawin po namin, constant coordinations, constant relay of informations doon sa mga respective stations, lalo na pag mayroong mga emergency. Muli rin nagpaalala mga otoridad sa publiko na iwasang gumamit ng mga paputok na kadalasan rin pinagmumulan ng sunog. Mas makabubuti pa nila kung manood na lamang sa public fireworks display o gumamit ng alternatibong pampaingay upang maiwasan ang anumang sakuna. Hinikayat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang publiko na samantalahin ang ibinigay nilang 90-day extension upang papalitan ang mga lumang pera. Mula sa dating Desyembre 2016 na deadline, iniurong ng BSP sa March 31, 2017 ang palugit dahil sa panawagan ng marami. Narito ang pahayag ni BSP Deputy Director Grace Malik. Ating mga cash handlers na may mga hawak na lumang pera, kung pwede ngayon na. Kung pwede ngayon, umpisahan nyo na. Huwag na intayin ng March 31. Pinaalalahanan din ng Bangko Sentral ang lahat ng bangko na tanggapin ang mga pinapalitang pera dahil may katapat na parusa ang mga hindi susunod dito. Sa ngayon ay nasa 2.4% na lang ng kabuoang perang nasa sirkulasyon ang may new design series o mga luma. Muling pinayagan ng Sandigan Bayan si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na makalabas ng kanyang detention cell para bumisita sa kanyang ama na sa kasalukuyang nasa ospital. Nako-confine sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City ang ama ng senador dahil sa sakit sa bato. Sa inilabas ng resolusyon ng Anti-Graft Court,
maaaring lumabas si Revilla mula sa December 29 at 31 at January 1 mula alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Gayunman, hindi siya maaaring gumamit ng anumang klase ng electronic gadgets at hindi rin papayagang magpa-interview sa media. Sinampahan ng mga mambabatas ng kaso sa Department of Justice ang dating driver at bodyguard ni Senator Leila de Lima na si Ronnie Dayan. Ito ay kaugnay ng hindi nito pagtugon sa patawag ng mababang kapulungan ng Kongreso para sa isinasagawang investigasyon sa umano'y illegal drug trade sa Nubilibid Prison. Inihain ang reklamo ni na House Speaker Congressman Pantaleon Alvarez, House Majority Leader Congressman Rodolfo Fariñas at House Committee on Justice Chairman Congressman Reynaldo Umali. Magugunitang hindi dumalo sa pagdinig ng Kamara si Dayan noong Setyembre 28 at Oktubre 6. Si Ronnie Dayan ay ipinatawag sa House Probe matapos pangalanan ng mga high-profile inmate na tumestigo sa NBP drug trade. Nadakip siya ng mga otoridad noong Nobyembre at saka pa lamang humarap sa investigasyon. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Monica Veralio. Morning, Mon. Hi, Angel. Good morning. Here are the news abroad. Ukrainian President Petro Poroshenko says hackers have targeted Ukrainian state institutions about 6,500 times in the past 2 months. Cybersecurity firm CrowdStrike said last week a hacking group linked to the Russian government likely used a malware implant on Android devices to track and target Ukrainian artillery units from late 2014 through 2016. Its findings are the latest to support a growing view among Western security officials and cybersecurity researchers that Russian President Vladimir Putin has increasingly relied on hacking to exert influence and attack geopolitical foes. Russia has repeatedly denied hacking accusations. Debbie Reynolds, a leading lady in Hollywood musicals and comedies in 1950s and 1960s, died on Wednesday, just a day after the death of her daughter, Carrie Fisher. 84-year-old Reynolds, an Oscar-nominated singer and actress, was rushed to hospital for a possible stroke earlier on Wednesday. After the news of Fisher's and Reynolds' deaths, fans have been gathering on Hollywood Boulevard to pay tribute to the two Hollywood icons. Carrie Fisher, who rose to fame as Princess Leia in the Star Wars films, died on Tuesday at the age of 60 after suffering a heart attack last Friday. And in other news, a beach whale washes up on the shore of the central Chilean region of Pilicura. The image of the beach whale at the sea has been visible for 3 days, and tourists have begun circulating the area taking photos. The whale measures 7 meters in length and weighs 4 tons. Its body does not demonstrate any outward injuries. Chilean officials from the Chilean National Fish Authority have arrived on the scene to investigate the whale and have ruled out foul play. And those are the news abroad. Back to Angel. Thank you, Monica. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Na-aksidenteng motorcycle riders sa Bataan tinulungan ng UNTV News and Rescue. Mga pulis at NLEX Traffic Patrol nakahanda na sa inaasahang pagsikip ng trapiko sa bahagi ng Bocaue, Bulacan dahil sa posibleng pagdagsa ng mga bibili ng paputok. Mount Bulusan muling nagbuga ng abo kahapon. Ilang barangay sa Sorsogon apektado ng ashfall. At Tunisian suspect sa truck attack sa Berlin, Germany na ikinasawi ng 12 sibilyan, pinalaya ng mga otoridad. At yan po ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Biyernes sa 30 ng Disyembre 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. La 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 la.
punta natin sina Kuya Jun at Angel para sa ikatlong paghahataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Attorney G at Beth. May sasabihin to si... See you next year. Happy New Year lang ako sa inyo. Bye, may miss ko kayo. Oh, Happy New Year. Kasi next year ko na kayo Kaya makikita. Oo nga. See you next See you year. next year. Sige, thank you. Bye. Happy New Year, tapang usa gusto ko. Aba. Masarap yun, tapang usa. Ikaw na lang kumain. Masarap nun. Manumala, di ba? Mas masarap yun. Magandang umaga po. Araw na po ng Biyernes, December 30, 2016. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa amin pong Facebook account at sa ating untvweb.com via live streaming, pati na po sa UNTV mobile application. Narito na po ang mga humahataw na balita. Na-aksidenteng motorcycle rider sa Bataan, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Mga pulis at NLEX Traffic Patrol nakahanda na sa inaasahang pagsikip ng trapiko sa bahagi ng Bukawe, Bulacan dahil sa posibleng pagdagsa ng mga bibili ng paputok. Mount Bulusan muling nagbuga ng abo kahapon. Ilang barangay sa Sorsogon apektado ng ashfall. At Tunisian suspect sa truck attack sa Berlin, Germany na ikinasawi ng 12 sibilyan, pinalaya ng mga otoridad. Sa detalye po ng mga balita, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang aksidente sa motorsiklo sa lalawigan ng Bataan. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Pasado alas 10 kagabi nang maaksidente ang isang driver ng motorsiklo sa barangay Bilolo, bayan ng Orion sa Bataan. Ayon sa biktima na kinilalang si Fortunato Factoran, 30 anyos, bukod sa madilim ay mabuhangin ang kalsada kung kaya siya sumemplang. Nagtamo ng mga gasigas sa magkabilang braso at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan si Fortunato na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Samantala matapos bigyan ng first aid ay tumanggi na magpahatid sa ospital ang biktima. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Ginugunita ngayong 30 ng Desyembre ang Rizal Day. Kaugnay nito may alok na libreng sakay ang Light Rail Transit Line 2 at Metro Rail Transit Line 3. Walang babayarang pamasahe ang mga pasahero ng LRT 2 at MRT simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Gayun din naman, mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Tiniyak naman ang pamunuan ng MRT at LRT na mas hihigpitan pa ang seguridad upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joanne Nano Live. Good morning, Joanne. Yes, good morning sa iyo, June, at good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. June, dahil nga holiday ngayong araw ay magiging masarap ang bumiyahe ngayong umaga dahil nga hindi pa naman ganun karami ang bilang ng mga sasakyan na bumabiyahe sa ating mga lansangan. Kaya para doon sa ating mga kasambahay na meron pa ring lakad at meron pa ring planong umalis sa kanilang mga tahanan ngayong araw, ay asahan na po na magiging maluwag ang sitwasyon ng traffic. Alamin natin ang lagay ng ating mga lansangan. Maglalakbay pa rin sa mga oras na ito mula nga po dyan sa may area ng Muñoz hanggang dito sa may EDSA Quezon Avenue. Kung makikita nyo po ay maluwag at tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. Maluwag rin po ang sitwasyon ng traffic na aasahan ng ating mga motorista at mga commuter dyan po sa may area ng Kamuning hanggang sa sila po ay makarating ng NEPA Q-Mart. Bahagya lamang na magkakaroon ng kaunting pagbagal sa may area ng Aurora Cubao hanggang dyan po sa may area ng Pituazon. Subalit pagdating nyo po dyan sa may Cubao Main Avenue ay muli pong luluwag ang daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy na po ang light traffic situation dyan sa may area ng Santolan, gayon din sa may White Plains, Connecticut, dyan po sa may Ortigas hanggang sa kayo po ay makarating sa may EDSA Shaw Boulevard. Maluwag rin ang sitwasyon sa may bahagi ng EDSA Guadalupe, kaya para po dun sa ating mga kababayan na patungo po o biyahe dyan sa may Makati area ay wala pong masyadong magiging problema
problema dahil light traffic situation po ang inyong mararanasan hanggang sa kayo po ay makarating dyan sa may area ng Buendia, gayon din sa may Ayala, hanggang sa sila po ay makarating sa may EDSA Magallanes. Samantala, ang northbound naman po, maluwag rin. Liban na lamang po, nagkakaroon lamang ng bahagyang pagbagal sa may area ng NEPA Q-Mart, gayon din po dito sa may bahagi ng Balintawak dahil po yung mga sasakyan na nakapark dun po sa ating mga kababayan na namimili po dyan sa may Balintawak Market. Gayon din po, nagiging cause ng moderate traffic. Ito pong mga provincial buses na papalabas naman po ng North Luzon Expressway. Samantala, silipin naman po natin ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong Ortigas Avenue Extension. Ito pong mga sasakyan na makikita nyo po sa inyong mga television screen sa mga motorista po at mga commuter na biyahe po patungo ng Cainta Rizal. Wala pong masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. Light traffic din po ang aasahan ng ating mga kababayan para naman po sa dumaraan dito sa kabilang bahagi ng kalsada. Ito naman po yung mga sasakyan na babiyahe po patungo dito sa may Meralco Avenue. So light traffic situation din po ang mararamdaman dyan ng ating mga motorista. Samantala, dito naman po sa may Recto Avenue, Manila, sa mga kababayan po natin o kasambahay na biyahe po patungo ng Divisoria, baka po merong mga mamimili. Sa mga oras na ito ay maluwag rin at tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din po, light traffic situation ang mararamdaman po ng ating mga motorista para po sa mga dumaraan dito sa kabilang bahagi ng kalsada. Ito naman po yung biyahe patungo sa may area ng Legarda. June, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga kasambahay dahil holiday nga ngayong araw ng Biyernes, December 30, ay suspendido ang pagpapatupad ng number coding scheme. At yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Joanne Nano. Nagbabala naman ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga may-ari ng sasakyan na iligal na nakaparada sa mga kalsada. Ayon kay MMDA Officer in Charge at General Manager Thomas Tim Orbos, ang mga ito ang kalimitang nagiging dahilan ng abala at pagkaantala ng pagresponde ng mga otoridad sa mga sakuna gaya ng sunog. Kaya naman plano ng ahensya na magpataw ng mas mahigpit na parusa. Babasagin namin yung salamin niya. Because that's a obstruction ka eh. I mean, the very simplest form, itotow ka namin kaagad. But if there's a fire and you're there, sorry ka. Nilinaw naman ni Orbos na ang pagbabasag sa salamin ng sasakyan ay gagawin lamang sa panahon ng emergency. Gayunpaman, pinag-aaralan pa lamang ang naturang polisiya at hindi pa ipatutupad ng ahensya. Nakahanda na ang Bulacan Police at NLEX Traffic Patrol sa inaasahang pagsikip ng trapiko sa bahagi ng Bukawi dahil sa posibleng pagdagsa ng mga bibili ng paputok ngayong araw hanggang bukas. Mula sa Bukawi, Bulacan, may hataw na balita si Nestor Torres, live. Good morning, Estong. Yes, good morning, June. Simula pa nga kahapon hanggang kaninang madaling araw ay bahagya ng bubigat ang trapiko sa Bukawi, Bulacan. Ito ay dahil sa mga sakyan galing sa Metro Manila at parting norte na dumayo sa fireworks capital ng bansa upang bumili ng mga paputok. Tiniyak naman ng mga pulis Bulacan na nakahanda sila sa inaasahang mas pagdami pa ng mga motorista magtutungo rito upang mamili. May nakatalagang ring mga tauhan mula sa traffic patrol ng North Luzon Expressway upang makontrol ang daloy ng mga sasakyan. Sa pagkaya ng PNP, masiskip ang trapiko ngayong araw hanggang bukas ng gabi dahil sa mga last-minute buyer. Samantala, kasabay nito hanggang sa mga oras na ito, mataas pa rin ang presyo ng sawa at Twitty. Ang 100 piraso ng Twitty ay 350 pesos na ang presyo mula sa dating 300. 700 pesos naman ang 2,000 rounds ng paputok na sawa habang 1,050 ang 3,000 rounds. Ang presyo naman ng luces ay tumaas ng 10 piso mula sa dating 25. Sa ngayon, John, kung makita natin dito sa lugar ng Bukawi, medyo maluwag-luwag pa pero inaasahan mamaya lalong sisigit dito ang trapiko at para din mabantayan ng mga pulis yung magiging lagay ng sitwasyon dito sa lugar ng Bukawi, Bulacan. At yan natin latest live, June, mula dito sa Bukawi. Balik sa'yo. Maraming salamat, Nestor Torres.
Hinigpitan ng mga otoridad ang pagbabantay sa biyahe ng mga barko sa Zamboanga City upang maiwasan ang mga nakaraang insidente ng overloading, lalo na nitong holiday rush. Mula sa Zamboanga City, may hataw na balita si Dante Amento live. Dante, go ahead. Magandang umaga, Angela. Inatasan na nga ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ang iba't ibang concerned agency na magangasiwa sa seguridad sa lungsod ngayong long holiday. Kabilang nga rito ang paghihigpit sa pagbabantay sa mga biyahe ng barko sa mga pantalan. Ito ay upang maiwasan ang mga nakalipas na insidente ng overloading. Matatandaan nito lamang nakaraang linggo, December 18, ay nahuli ng Philippine Coast Guard ang barkong MV Stephanie Marie 1 papuntang Isabela, Basilan na nag-overload ng aabot sa 550 na pasahero. Hindi ito pinayagang makalayag sa sobrang dami ng excess na pasahero, kaya kaysa 945 authorized capacity at sinundan pa ito ng panibagong insidente kinabukasan. Magkatuwa ngayon ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina sa pagbabantay upang matiyak na sumusunod sa batas ang mga shipping lines. Ikinabahala ng city government ang posibleng insidente sa karagatan bunsod ng di tamang pagsunod sa maritime safety. Mas maigi na umanong magdagdag ng mga biyahe nitong holiday rush at huwag abusuhin ang pagdagsa ng maraming pasahero sa pamamagitan ng overloading. Panawagan din sa mga pasahero na huwag nang magpupumuilit sumakay kapag puno ang barko para na rin sa kanilang kaligtasan. At yan po ang ating balita. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Dante Amento, live na nag-ulat mula sa Zamboanga City. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Maya pa ba, Ray? Marahin na agad yun, marahin na agad Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Uragon man. Yeah. Makain ng sili. Oo. Talaga. Fresh ka daw ngayon, Ray, ha? Galing sa pag-birthday. Nga pala, oo. Ay, Hanggang kwento na lang ba? Hindi na nahukay ni JC yung mga video ni Ray. Gusto ko talaga makita dyan May pagkakataon tayo dyan. Ay, isang linggong pag-ibig pa. Yung video kay ni Ray. Video, oo. Gusto ko yun makita talaga, Prof. Pero Ray, nung nakaraang taon, malakas ang ulan, ha? Yes. Ganun din ba ang mararanasan natin? Yes, Jun, may nakikita. Particular doon sa may area ng Northern Luzon. Kasi ngayon, Jun, umiiral itong northeast monsoon, amihan. At yung tail end of a cold front, ito yung pagsalubong nitong hangin from east and from yung amihan natin. So, extended ito dito sa may area ng eastern section ng Northern Luzon. Kaya yan ang nakikitang senaryo ng Pag-asa hanggang sa weekend magkakaroon ng mga pag-ulan. Kung titignan natin yung satellite imagery ng Pag-asa, magkakaroon ng mga pag-ulan dito sa may area na to ng Luzon. At halos same yung senaryo pagdating ng bukas at saka yung ating Sunday, June. So, hindi. Sa Metro Manila, apektado rin ba yan, Ray? Well, meron tayong mga ine-expect ngayong maga. May ine-expect tayong mga pag-ambon sa ilang lugar sa Metro Manila. But itong weekend natin, mas malaking bahagi naman ng ating araw ay makakaranas tayo ng magandang lagay ng panahon. Kagabi, Ray, medyo malamig, ha? Yes, Jun. Pero kaninang alas 6 ng umaga na sa 24.3 degrees Celsius lamang tayo, hindi pa ganun kalamig yung ating temperature. Intayin muna natin na bumaba itong amihan to mas mababang area like sa Central Luzon at umabot hanggang sa Southern Luzon sa mga next year, mga January na yan, mag-uumpisa, Jun. Yung bandang Panay, parang Boracay, medyo maulap-ulap, Ray, ha? Yes, base dito sa may radar natin galing sa Cebu, may tayo nakikita dyan, may mga pag-ulan din and some part of this Leyte area and yung area ng Surigao. May mga pag-ambon nakikita. So ito yung kakainaman ngayon, Jun, meron tayong mga bagong Doppler radar. Kaya lang yung area natin sa Catanduanes, tinamaan tayo ng... Nasira nga daw, napektuhan. Medyo nawasak, kaya yan ay i-repair uli ngayon. Pero yung sa Giwa natin, yung dito sa may area na dinaanan ni Yolanda, kaya nakikita natin medyo gumagana na siya. Kaya nakakuha na tayo ng panibagong information. Pakasabi sa Pag-asa, umorder na ng bagong Doppler radar. Bukas na bukas, pa-deliver na. Meron ng actually meron tayong 3-year na modernization Jun ng Pag-asa, no. So ang budget niya mga 3 billion pesos. So yun ang isa sa mga babudgetan natin. So maganda pala talaga yung may mga bago talaga tayo mga radar, di ba? Yung maganda yung ginawa nila. Mapapakita natin yan doon sa ating year-ender, no. Yung mga bagong gamit. Yan isa sa mga i-feature natin sa Pag-asa. Okay, ibigay muna magiging lagay na panahon sa maghapon.
Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yun nga po nga eastern section ng northern at central Luzon, apektado po yung tail end of a cold front. Sa forecast po ng Pag-asa, malalakas na mga pag-ulan ang posible pong maranasan sa may area ng Cagayan Valley, kasama na po ang lalawigan ng Aurora. Delikado po yan, maaari pong magdulot ng mga pagbaha at landslide. Sa Ilocos Region at Cordillera, maaaring makaranas naman po ng makulimlim din na panahon at mahinang mga pag-ulan. Sa Metro Manila at malabing bahagi ng Luzon, meron pong chance naman na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms na po pagdating po ngayong umaga. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Tuiguegarao, 35. Sa Baguio po sa 15 to 22. At sa Puerto Princesa City ay 32 degrees Celsius. Yung area lang po ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies. Yung eastern section ng Samar at Leyte, maaari pong makaranas dyan ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Iloilo City, particular, ay maaari pong maitala ang 30 degrees Celsius na temperatura, gayon din sa Tacloban, pero sa Metro Cebu hanggang 32 degrees Celsius. Mindanao po ay makakaranas naman ng fair weather, pero yung area po ng Caraga at Davao Region, mas malaki ang chance dyan na magkaroon ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature today, 33 sa Metro Davao, gayon din po sa may area ng Zamboanga City. Samantala, ang ating pong sunrise, 6:20 a.m. at ang pong sunset, 5:37 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio na nasa Sampaloc, Manila. Morning again, Mon. Hi again, Angel. Here are the news abroad. German authorities released a Tunisian man detained on suspicion of involvement in the truck attack on a Berlin holiday market last week that killed 12. Investigators found a mobile phone number of the released 40-year-old Tunisian stored in the phone of Anis Amri, the man believed to have hijacked the truck and rammed it through the stalls. But spokeswoman for Germany's chief prosecutor, Frau Kohler, says further investigation has shown that the arrested person was not possible contact person of Anis Amri. Russian authorities say they do not rule out that a terrorist act could have caused the crash of a military plane into the Black Sea last Sunday. But they say other theories are also under consideration. Russian Air Force's head of flight safety, Sergei Bainitov, say it would take at least 30 days to establish the cause of the catastrophe. The plane, a Tupolev 154 belonging to the Defense Ministry, disappeared from radar screens 2 minutes after taking off from Sochi in southern Russia, killing dozens of Red Army choir singers and dancers en route to Syria to perform for Russian troops. Meanwhile, Mexicans say they are going to feel the pinch of significantly high prices of petrol. RC Reyes has the news. El precio de la gasolina de México aumentará hasta 20.1% el próximo mes en comparación con los precios más altos registrados en diciembre, como parte de un programa para poner fin a los años de precios fijados por el gobierno en el surtidor. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Hacienda, el combustible tipo Magna subirá un 14.2% para ubicarse en los 15.99 pesos o 78 centavos por litro. Del mismo modo, la Premium incrementará un 20.1% para venderse en 17.79 pesos por litro. El diésel subirá un 16.5% para llegar a los 17.05 pesos por litro. Los nuevos montos del ministerio estarán vigentes hasta el 3 de febrero. Después tendrán 2 modificaciones semanales hasta el 18 de febrero y luego cambiarán de manera diaria. Pues la verdad bastante trágico porque para nosotros sí nos afecta mucho ya que andamos para arriba y para abajo y pues es el combustible el que nos está dando para poder chambear y pues que nos lo suban a tal cantidad pues sí es grave, ¿no? Los analistas dicen que la liberación del mercado era probable tener un impacto sobre la inflación que ya ha sobrepasado la meta de 3% del Banco Central debido a una depreciación acelerada del peso. La verdad está mal, ¿no? No se ponen a pensar lo que nos afecta, ¿no? Como familia, digo, nos suben los impuestos, sube lo que es la parte de la comida.
O sea, todo se empieza a elevar y pues con el salario que nos acaban de aumentar el mínimo, pues realmente no alcanza, ¿no? No alcanza para una canasta básica. Entonces sí estamos en totalmente desacuerdo, ¿no? En esta alza. Los precios de la gasolina en México son más altos que los de Estados Unidos, donde los precios de mercado prevalecen y Pemex pierde alrededor de $3,000 millones al año importando gasolina a México, según analistas de Nomura. Arci Reyes, ONTV Noticias y Rescate América Latina. And those are the news abroad this morning. Back to Angel. Thank you, Monica. Muling nagbuga ng abo ang Mount Bulusan sa Sorsogon bago mag-alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 2 kilometro ang taas ang naitalang phreatic o steam-driven eruption. Bahagyang naapektuhan ng ashfall ang barangay Bolos sa bayan ng Irosin. Gayon din ang barangay Buraburan at Guruyan sa bayan naman ng Juban. Ayon sa Bulusan MDRRMO, wala namang inilikas ng mga residente sa mga lugar na naapektuhan ng pagbuga ng abo ng bulkan. Hindi papayag ang ilang biktima ng madugong 2013 Zamboanga siege na humaba pa sa itinakdang panahon ng korte ang pansamantalang kalayaan ni MNLF Chairman Nur Miswari. Ito ang binigyang diin ng mga Zamboangenyo kasunod ng napapabalitang posibleng paghingi nito ng extension o absolute pardon sa Pangulo. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. Oktubre 27, 2016 cuando ya sale mandato el Pasig Regional Trial Court relataw con el suspensión na warrant of arrest contra con MNLF founder Nur Miswari y mientras tanto ya para proceedings del caso enfrentale. Ay dura na 6 meses el temporario libertad del fundador del MNLF que esperanzao ay acaba na abril del año que viene. Si Miswari el considerado cabeza del Zamboanga City Siege del 2013. En conexión con este, yari itira el mga cuantos residente na Zamboanga, especialmente el mga biktima del Zamboanga Siege, que hindi justo dale extensión el suspensión na arrest warrant. Este el siguiente del magaya sale especulación na posibilidad ay pide extensión o más que en absolute pardon para finalmente ay pwede libra el líder del MNLF. Asigon kanila, debe paga si Miswari na mga Zamboangenyo por causa na bien grande destrozo ya causa ele. Asa ahora manada pa el maganuay permanente casa cuando ya destroza. El di ila mga kasarias por causa na cerca un mes konflikto. Ngayon ang hiningi ko sa gobyerno kung ano ang dapat ibigay kay Miswari sana para sa amin lahat. Kung mahal niya isang kapatid na Muslim, sana hindi ganito nangyari sa amin. Once ang tao na kaso, kana, di na siya pwede. Kinanglan, ang Pangulo na to, kanang limpyo ba? Apelo del gobierno local na gobierno nacional que debe parte sila na negosasyon de paz. Kumpiyansa también el ciudad que ay hace el presidente el más buenamente na entero país. You should be consulted on this peace process. And the judge there only gave 6 months in which to conclude this supposed peace process without of course prejudice to asking for an extension if doesn't take place. Dante Amento, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. At yan ang ating mga balitang Promdi. Pumanaw na ang pinakamatandang male giant panda sa buong mundo sa edad na 31. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Si Panpan na tinaguriang Panda Grandpa ay pinanganak sa kanyang natural habitat sa Byeongsang County sa Sichuan sa China noong 1985. Sa edad na 31, siya ang pinakamatandang giant male panda sa buong mundo. Katumbas ng kanyang edad ang 100 taong gulang na tao. Karaniwang nasa 20 taon lamang ang average lifespan ng mga panda. Ngunit nitong Miyerkules, pumanaw na si Panpan sa Dujiangyan base ng China Conservation and Research Center for Giant Panda. Ayon sa kanyang mga tagapag-alaga, bukod sa matanda na ay mayroon ding katarata at sakit na cancer si Panda Grandpa. Sa nakalipas sa 20 taon, nagkaroon si Panpan ng mahigit 130 descendants.
Ang mga giant panda ay kabilang sa mga endangered species. Sa kasalukuyan, ang 36-year-old female panda na si Basi ang pinakamatandang panda sa buong mundo. Leslie Lombowen, UNTV News and Rescue. Dating world number 1 at 2007 French Open champion na si Ana Ivanovic nagretiro na sa paglalaro ng tennis sa edad na 29. Ang serve na manlalaro ay nagkaroon ng injury noong Agosto dahil upang bumaba siya sa number 63 sa world rankings. Ayon kay Ivanovic, naging mahirap sa kanya ang desisyon ngunit panahon na upang humanap ng ibang pagkakaabalahan tulad ng pagninegosyo. Si Ana ay 12 linggong nanatili sa pagiging world number 1 noong 2008 at naipanalo ang 15 single titles. Nakatungtong na rin siya sa French Open semifinals noong 2015, runner-up sa Roland Garros at Wimbledon noong 2007 at may hawak ng titulo sa 2008 Australian Open. World number 1 Andy Murray at David Goffin ng Belgium maghaharap sa semifinals ng Mubadala World Tennis Championship. Spanish player Rafa Nadal, makakalaban naman si Milos Raonic ng Canada. Narito ang hatol na balita ni Mirasol Abugadil. Mabilis na tinalo ni Rafael Nadal si Tomas Berdych sa opening round ng Mubadala World Tennis Championship sa Abu Dhabi kahapon. Hindi nakapalag ang isa sa mga pambato ng Czech Republic nang tapusin ng Spanish World number 9 ang first set sa 6-0 lead. Bagamat pinilit na makahabol sa sumunod na test, hindi umubra si Berdych kay Nadal na nagwagi sa laban sa score na 6-0, 6-4. Sunod na makakalaban ni Nadal si Milos Raonic ng Canada. Samantala, makakaharap naman ni current world number 1 Andy Murray si David Goffin sa semifinals. Ito ay matapos talunin ng Belgium world number 11 si Jo-Wilfried Tsonga ng France sa quarterfinals 7-6, 6-4. Pagkatapos naman ng 2016 World Tennis Championship sa Abu Dhabi ay ang pinaka-aabangang Australian Open na isasagawa sa January 2017. Una nang ipinahayag ni Murray ang pagnanais na makuha ang titulo sa kasalukuyang defending champion na si world number 2 Novak Djokovic. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Yan, o paano? May pa tayo. Ano ba kayo? Tapos na tayo, di ba? O, tapos na. Bukas nga pala, wala kayo? Wala. Wala kayo? Wala. Ang ganda. Aga pa naman Oo, wala. Pwede man dumaan kayo dito. See you next year. Sige, ingat ka lang sa mga paputok. Baka merong hindi ka man naman nagpapaputok, biglang may naghahagis o may madadampot. Pinaka-kinatatakutan ko din talaga. Di ba nasabugan ka na? Oo, dati. Grade 3 ako, 1990 something. Yun, kasama ko sa mga naging membro ka ng dugudugugang. Nadugudugugang ko. Pero kinakatatakutan ko rin yung mga indiscriminate fire. So sana this year, kung hindi, sana hindi mabawasan, no? Kung hindi mawala talaga, sana mawala actually. Kakatukin daw, sabi ni General Bato, di ba? At saka at may sinasabi sila, parang pagka may ganun daw, pumutok nga, may putok sa bahay mo, pwede ka talagang pasukin. Sabi ni Atty. Makalintal. Nasa batas daw yun, nasa rules daw yun. Tapos hinihikayat din nga tayong public, di ba, na alam natin may mga illegal na ginagawa ang ating mga nakikita, pwede nating i-video at isumbong agad. Maganda, may video lagi. At saka ngayong taon, talagang hindi naman siselyuhan yung dulo ng mga baril ng ating mga kapulisan, ng ating mga pulis. Diba? So, tingnan natin kung susunod. Pero sa UNTV, hindi pagdiriwang ang mas mahalaga sa atin, kundi yung pagtulong pa rin sa kapwa. Kaya bukas po, alas 8 ng gabi, hanggang alas 2 sa madaling araw ay repaso tayo. Tapos sa alas 10 naman ng gabi, ay yung ating pag-send off na ng ating mga rescuer, ng mga reporters din naman dapat tutulong kung may sa mga ospital, magro-roving po tayo. Rescue, diba? Meron tayong makikita mga napuputukan, at least madala natin kaagad o ma-actionan kaagad natin. Bukas ang pila ng UNTV, diba? Yes, sa mga emergency yan ng 911 UNTV. Para pag may mga emergency po kayong dapat na itawag, bukas po ang himpila ng UNTV. Si Kong Erin, wala pala bukas, ano? Wala din. Tapos yun yung sinasabi ni Kong Erin, abangan nila yung Repaso 2016 natin. Yung mga makulay ang taong 2016 sa lahat. Very interesting. Sa Pilipinas at sa ibang panig ng daigdig. All over the world, diba? Ang daming mga nangyari. So, muli natin babalikan yan doon sa ating programa na Repaso 2016. Okay. Ano oras ba yung Repaso 2016? Alas 8 ng gabi.
Alright, para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website ang untvweb.com. At yan po ang hataw na balita ngayong araw po ng Biyernes, December 30, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jus Real. Ako naman si Angela Lagunzad. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. La